kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe. Thank you. So guys, Are you ready? Please like and subscribe. Thank you. Are you ready? Hello guys, good morning. Hi, I'm Rose from Philippines. Guys, bumili ako ngayon ng isda. Pumunta ako ng San Malo at nakita ko yung isda na ewan ko kung totoo, kung sa Pilipinas ito parang ay sa amin sa Bisaya ito ay banak. Banak siya, banak. Diba banak? Yung sa mga Bisaya diya. So, syempre naka-recognize siya kung saan yung klaseng isda. So sa ano na ko is, ang pangalan ng isda ay banak. Ayan o. Ayan. So, abinin mo guys kung magkano lang yan dito sa Macau. Bali, 55 MOP. So, nasa 350 piso ang tatlo. So, 100 plus siya. 100 plus ang isa. So, di ba? Tapos ngayon, pinakita ko sa amo ko, sabi ko, kasi na-late ako sabi ko, pumunta akong San Malo, nagpadala ako ng, alam mo na, obligasyon natin. Tapos, dumaan akong palengke, bumili ako ng isda. Ayan. Sabi ko, 55 MOP, or $55 lang po yan. Sabi ko sa kanya, sabi niya, very good daw, kasi fresco siya Tapos, sabi niya, kumuha daw ako ng pera doon sa lalagyan ng pera. Sabi ko, huwag na. Sabi niya, hindi, kasi, daw, bigay na kasi may patalawan din naman ako kung wala siyang dalang pagkain. Ayun, kukunin ko, di bawi yung pera. So, ganun kabait ang aking amo. So, sana I wish sa kanila na bigyan pa sila ni Lord ng mahabang panahon pa natitira sa mundong ito. Kasi importante na sa atin ay ating mga magulang. Diba? Kasi yung amo ko at saka yung mga magulang ko is halos magkaedad lang. Nakaupo tuloy ako. Halos magkaedad lang. So, kaya tinuring na rin nila siguro ako anak. Tapos, yun. Diba? Pero kahit, mas matanda ako sa mga anak nila. So, ganun lang. Pero bago ko na tagpuan sila. Pero anyway, noong makita ko na sila noon kasi kapamilya lang ito ng amo ko. Mag-anak lang dito lang ko umikot sa pamilyang ito. After sa unang kong amo, nagkaamo ako ng ibang outsider. Bali, 1 taon. Tapos, pagkatapos nun din na ako nag-renew kasi syempre kung ayaw natin isang amo, hindi natin sila i-renew, di ba? Depende yan sa atin. Tapos, yung pangalawang amo, ganun din. So, after that, nakita ako ng kapatid, ng amo ko noon, at hinire ako, nag-alaga ng bata, 2 years lang din. So, after that, dito, natagpuan ko na itong amo na ito. Pamilya din nila, kapatid ng nanay, ng amo ko noon. So, sa pamilya lang po ako umikot guys. So, kilala na nila ako kung ano ang serbisyo ko. Serbisyo publiko. Alam niyo kung bakit naging publiko? Hindi na ako sa pamilya nila nagsiserve, kundi sa ibang kamag-anak din. Okay? So, ganun lang naman Kaya kung mabait ka, mabait din sa'yo si Lord. Bigyan ka ng maraming pagsubok. Kung kaya mo itong malagpasan, marami kang biyaya. So, maraming nga akong nabagap ngayon na mga biyaya, hindi ko sinishare ko rin kung yung tumutulong din ako kung minsan may nanghingi na yung karapat dapat tulungan. So, nakita niyo naman yun noon. Pero hindi din sa lahat ng oras. Okay? So, ganun lang. Tinitignan ko rin yung sitwasyon kung tutulong ako. Share blessings, ika nga. Pero yung hindi naman masyadong dapat tulungan, syempre, alam mo na yun. Diba?
So, ganun lang naman tayo. So, balikan natin yung ating isda. Linisin na natin. Ayan. Pero may pagkain ako eh. Alam nyo, ang pait talaga ng bossing ko. Pero guys, huwag kayong mainggit ha. Alam nyo kung bakit ko sinasabing huwag kayong mainggit. Dahil kung ano ang nakikita nyo ngayon, gift yan ni God sa akin. Kasi noon, sobrang paghihirap ko guys sa mga amo. Sa totoo lang, halos magbigti ako. Lolomate niya. Joke. Oo nga, sobrang, ayun o, ito ang binili ni amo ko. Sabi niya, binigay niya sa akin. Ayan. Ayan. So, ayan, kita nyo. So, hindi ko ka na kailangan yung magluto kasi meron ako food. Binili na kahapon. Iinit ko na lang ito. Itong isda ko, ilagay ko muna sa red. Tapos, sunod na araw, maggawa ako ng, pwede itong gawing sinigang eh. Okay? Gawin ko ito siyang sinigang. Bibili ako ng pagsigang bukas. Tapos, yung iba nito, dalhin ko naman sa boarding house. Share din ako doon. Kaya, umaako ang mabiyaya. Okay? So, magpakabait lang tayo. Kasi si Lord God is watching us. Kahit maraming nangloloko, pero binabalik din ni Lord sa akin. At yung mga nangloloko, ay magdusa kayong lahat. Okay? God is watching you. God will give fine to those bad people around here in social media. I have seen this in the chat. You are so really bad. Okay? So I wish all of these people will stop under the name of Prince Hamdan Plaza Dubai. So guys, mabuhay tayong lahat. Ingat kayo sa picture na yan dahil it's not the Prince Hamdan Plaza own those large accounts here in social media, especially now in TikTok. VIP Royal Membership Card? No. Don't believe on that. All are fake. It's not Crown Prince of Dubai doing that. Check in Google. Search it in Google. All IDs was there. The fake IDs, it was there, and all of that, they will take it. And maybe they will, there is an app that can delete the name and then the type again. So guys, be careful everyone, and they can attach your photo also. So be careful. If you love yourself, don't allow this man or this photo enter your life. Kasi parang dinadasalan nila na para kang parang ma-hypnotize, parang ibubudol ka nila. So be careful. I received one comment, the message, you said, I see her life. She is Indian, lives in Mumbai. Okay? So if you believe on my content, on my videos, your money was saved from this scammer under the name of Prince Hamdan Plaza Dubai. Okay? So bye!